Pero anong ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte? Binastos niya si President Bongbong Marcos. Binastos niya ang gobyerno. At ngayon, gusto pa niya magkudita. Saan kayo nakakita ng ganyang former president? Gusto niyang baliin at baliwalain ang konstitusyon. Gusto niyang lumabag sa batas ang mga military. Gusto niya ang military ay maging mga tau-tauhan na sunod-sunuran sa hindi makatarungan at mga paglabag sa batas. Sir, nung nangangampanya kayong senador, kinampanya po kayo ng pangalawang pangulo, tinaas niya yung kamay niyo, even made a joke about your disbarment case. Does this mean that you're filing of this letter? Does this mean that you're already cutting ties with the Duterte? Ganun na nga. Kasi in the first place, hindi ko naman kasalanan yung nangyayari sa kanila. Ito mga nangyayari kay Vice President Sara Duterte. Sino ba may kagagawan nito? Sino ba ang naghain ng budget proposal sa Congress? Sino ba naghain ng more than 2 billion na Office of the Vice President budget? Siyempre, nagtaka yung mga congressman, bakit napakalaki ng hinihingi mo? Para saan yan? Ngayon, nung inisa-isa na nila, nakita nila doon na, bakit ang laki-laki ng mga confidential funds, intelligent funds, ganyan? Ano ba nangyari dun sa previous na mga hiningi mo? Ayan, naglabasan na yung Grace Mayapos, yung mga Fernando Tempura, yung mga Carmencita Nova, na halata mo na mga invento ng mga pangalan. And yet, milyon-milyon yung mga dinisburse sa kanila. Tapos ngayon, dahil na inuusisa ng Congress, ang sisisihin niya si Presidente Bongbong Marcos, sino ba may kasalanan yan? Sino ba may kagagawa ng mga pondo na yan na kanyang nilustay ng, saan ka nakakita? 125 million in 11 days? Paano nangyari yun? Bakit meron bang network ang OBP na para bigyan ng mga yung mga espiya ng gobyerno, gano'n? Wala naman silang network na gano'n eh. Sir, with the way the Vice President is behaving, as well as the former President's pronouncement, do you regret supporting the Duterte? Yes, I really regret. Why, sir? Hindi ko naman akalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka hindi siya nag-aaral. Basta nga lang siya nagsasalita ng kagaya doon sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chine-check kung ano yung binibigay ng PhilHealth. Yung mga sinasabi ng iba, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Sir, last question from my end. Sir, is this, devil's advocate lang po, are you doing this because out of utang na loob because the President appointed you to cabinet? No! Appointed me to the cabinet. Okay. Alam mo ba na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice? I was a corporate executive. Kesa ngayon, but this is just a commitment to help the President, to help the country. Hindi mo naman pwedeng matawag na mas nakikinabang ako ngayon. I do not regret serving in the public sector. Pero ang ibig ko lang sabihin, hindi ako nakikinabang ng gusto ngayon na kagaya nung dating nasa private practice ako. Dahil ako naging presidente ako ng mga kumpanya, naging director ako ng maraming kumpanya. Mas malaki kung ang pag-uusapan lang, halimbawa utang na loob, hindi gano'n. Ito, I accepted the appointment of President Bongbong Marcos because I want to help him, I want to help the country. Sir, yung pagmumura, kasi yung pagmumura, sir, isa yan sa mga naging sinayad na dahilan ng Korte Suprema para i-disbar kayo. Oo. Ito po ba nakikita nyo rin na sapat na dahilan din? Dapat lang. Kasi yung pagmumura ko na yon, it was not done in public. It was not done in public. It was a private video sent to Raisa. Pero sila ang nag-upload. Dahil gusto nila magdrama. Nangyari, nag-file sila ng case against me. Dinismiss yun. Kasi ang sabi ng prosecution service, wala kayong proof niya. Si Atty. Larry Gadon ang nag-file yan. And not only that, ang sabi ng decision, hindi sila nag-comply dun sa requirement na dapat yung CIDG, Anti-Crime Division, may certification muna na ako talaga nag-file no, nag-upload no. Despite that, isinabmit ko yun sa Supreme Court, I provided them with a copy, hindi nila binasa, they did not even bother to read. Kasi nga anti-Marcos itong Supreme Court Kasi Sara, ano po yung nakita niyo, ginawa po niya?
Si VP Sara, pinagmumura niya, hindi lang isang tao ha. At ang minura niya, presidente, First Lady at saka Speaker of the House. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya, napapatayin niya. Na meron siyang inutusan na tao napatayin. Si Presidente BBM, si First Lady Liz Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. So yan ay more than enough para kumilos ang Supreme Court. Moto proprio yung ginawa nila sa akin. Moto proprio din nila ngayon si Sara. Sir, sa ngayon, ano po ang mensahe mo kay Sara Duterte? Mag-resign siya dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress siya ay i-impeach. Wala lang panahon ngayon dahil mag-election na, mag-Christmas break. At pagdating ng January, ilang sessions lang, magre-recess na ang Congress, mag-adjourn na dahil na election period na election season. Pero sigurado, sa next Congress, siguradong siya ay i-impeach. Sigurado ako dyan. Okay, last question po regarding the disbarment. Sir, aside from disbarment, may iba pa kayong kasong balak isang laban kay Vice President Duterte? Ang nababasa naman natin sa balita na ang NBI ay isusubina siya para doon sa alamin yung tungkol doon sa assassin na kanyang kinausap. At ang Department of Justice naman ay nagsabi na kanilang iimbestigahan itong assassination plot na ginoo ni Inday Sara. Sir, if hypothetical, if hindi action na ng Supreme Court yung letter nyo, what will be your next step? Magpapile ako ng impeachment sa lahat ng justices dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila i-impeach, i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices. Pakita mo, sir. Sir, pakita mo. Officially received. Sir, isa pa, sir. Ito yung aking letter complaint for disbarment of Vice President Inday Sara Duterte. Kaya it has been officially received by the Supreme Court as shown by the stamp pad bearing the date of November 27. Sir, dito, sir. Yan, sir. Sir, Michael. Sir, tingin lang, sir. Yan. Attorney. Attorney, to the right.